Magandang araw mga kaibigan. Ito, si Senator Amy Marcos. Lumalaban. Hindi basta-basta magpatalo. Batuhan ng, hindi batuhan ng bato. Batuhan ng sulat ang nangyayari ngayon. Malacanang versus Senado. Ito, post ni Teo Moreno 21 minutes ago. Sabi niya, Senator Amy is fighting back. Let's see how far this will go. Sa April 3 bukas, naitakda na ang second hearing sa Senado. Imbestigahan yung nangyari kay PRRD. So, I think kailan ba yung unang hearing? Halos lahat ng inimbitan, nagpunta, nagsalita. So, hindi pa kontento si Senator Amy sa resulta, kaya nag-schedule siya ng second hearing bukas. Nako, sumulat si Executive Secretary Bersamin. Sinulatan niya ang Senado na hindi na mag-attend ang mga cabinet officials. Tama na daw yun. So, anong gagawin ni Senator Amy? Just sit down? Hindi, pwede. Lumaban siya at sinulatan din niya si Executive Secretary Bersamin na baka pwede mong reconsider yung desisyon nyo na huwag nyong patinin ang mga cabinet officials. So, hindi pa naman siya nagsabi ng baka hahantong ito ng cite in contempt. Kaya sabi ni Teo Moreno, let's see how far this will go. Hindi papayag si Senator Amy na walang mag-attend sa hearing. Kung matigas ang ulo ng Malacanang, hindi pa rin mag-attend. Anong susunod? Ayun na, sumpuena, show cause order, and then cite in contempt. Nako, painit ng labanan. Okay, basahin natin itong sulat ni Senator Amy. Senate Office of Senator Amy, April 1. Hapon. Honorable Lucas P. Bersamin, Dear Executive Secretary Bersamin. Isahin ko lang This refers to your letter dated 31 March 2025 expressing the refusal of the executive branch to attend the hearing of the Senate Committee on Foreign Relations scheduled on 3 April 2025. In the letter, it is claimed that further participation by executive officials may no longer be necessary because they have candidly provided all information elicited by the committee during the last hearing, and that the undersigned has already publicly relayed her comprehensive findings thereon. You likewise claim that all matters not covered by the executive privilege have already been extensively discussed. Finally, you invoke the sub judice rule because there are 4 petitions currently pending in the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte. Regrettably, ito na, nakakapanghinayang, regrettably, the undersigned finds none of the reasons. Hindi niya tinatanggap ang mga rason. Finds none of the reasons you adduce on the letter as sufficient justification for the refusal of executive officials to attend the hearing. So may mga binanggit siya dito ng mga Supreme Court decisions. So hindi ko na lang basahin yung punta na tayo doon sa last part. Finally, sabi niya. Finally, the undersigned emphasizes her adherence to the executive privilege doctrine. Nonetheless, it would be wise. Ito na, may konting patama na ito. It would be wise for the executive branch to bear in mind that the ruling of the Supreme Court in Senate versus Ermita, where it was emphasized that executive officials are not exempt. Okay?
executive officials are not exempt from the duty to disclose information by the mere fact of being executive officials, and that the extraordinary character of the exemptions indicates that the presumption inclines heavily against executive secrecy in favor of disclosure. The undersigned hopes that you reconsider your decision and allow the invited cabinet members to attend the scheduled hearing. Sincerely, Senator R. Marcos. Maganda ito. So, mag-isip ang Malacanang ngayon. Ano sa tingin nyo? Anong response o anong gagawin ng palasyo? Itutuloy ba nila yung earlier decision nila na huwag mag-attend? Malala ko tuloy si Auntie Claire, Yusek Castro. March 31, nagbitiw siya ng salita na, hindi, ang Pangulo is pumapayag siya na mag-attend ang mga cabinet officials sa Senate hearing. Walang problema. Mag-attend. March 31. March 31, sumulat si Executive Secretary Bersamin sa Senado na sinasabi, hindi mag-attend. So, alin sa dalawang? So, nabuking tuloy si Yusek Castro. Baka si Yusek Castro, opinion na naman niya yung isinagot niya. Hindi niya nakausap ang presidente. Itong si Executive Secretary Bersamin ang may direct access sa presidente. Hindi pinapaten. Okay. So, kaabang-abang bukas. Bantayan natin. Mag-a-attend o hindi? Kung hindi mag-attend, handa ba si Senator Amy na isyuhan sila ng show cause order muna ang alam ko niyan. Show cause order, then subpoena, then cite in contempt. Yan na, pag ginawa ito ni Senator Amy, na dumating ang panahon, cite in contempt niya yung hindi mag-attend. Nako, marami ang magbabagong isip, marami pa ang boboto. So, Senator Amy, this is now your chance to redeem yourself. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa taong bayan, sa bansa, lalo na kay Tatay Digong. Good luck po, Senator Amy. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin is tinutulong sa kanila. Namimigay po tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang natagaan o gero. O karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo o gero. Ano ni siya? Ang uban nga bulsot, isklastipan lang in taon. Pila na dai ni katuig nga inyong balay? 6 years na yun. 6 years. So karon unsa inyong maistorya nga abot ng inyong sen. Mawala na ni karon ang inyong atop nga bulsot na, makabalay na mo karon og bag-o. Unsa inyong maistorya? Unang-una, salamat sa Ginoo og ang nagtan-aw sa YouTube nga natagaan nami og sen og maayuhan na gini among balay nga buslot. Aron di na mo matuluan. Pila na dai ni katuig ang inyong balay? 6 years. 6 years na katuig. So dugay-dugay na. O mga dako na ang bulsot. Kung mag-ulan, asa man mo matulog? Di ra sa kuan, di ra sa kilid. Ay, Sa ulan na planggana ang kuan. Oo, salod ng planggana. So gahapon kusog nga ulan, sumuuna niyang nasalod. Nga tubig, Awas na uban. ang awas ng uban.
Lagi ba? So karon maayo naman ni kay natagaan naman mo gero lansang Paco Plincent. So maayo na ni karon ang inyong balay. Makaatop naman mo. Di na gini karon tuluan. Oo, sige. Salamat. Salamat po sa vlogger nga nagatag. Oo. Hopefully, Oo. magpadayon ang imong suporta para daghan pa kag matabangan. Pareha sa amo Hopefully nga po tulong nga kanang mayo imong panglawas permanente para daghan po maka dawat sa imong hinabang. Thank you. Oo, sige, salamat.